Kasi may mga tanong na ako sa NFA eh. Halimbawa, bakit tinanggal sa inyo yung kapangyarihan ninyo dati? Eh alam ko bakit. Kasi laganap ang katiwalian at pang-aabuso at corruption sa importation, sa trading, retailing, di ba? Horror stories yan eh. Di ba? Yung mga trader, may mga dummy retailer. Di ba? May listahan ng mga retailer, kuno, pero lahat yon hawak talaga ng mga trader. Na kunwari, nagre-retail sila, pero sila rin. Nangyayari rin noon, niriribag. Di ba? In fact, bago tinanggalan kayo ng kapangyarihan, yung mga retailers, yung Grecon, eh sinasabi, hindi na nga pinapalitan yung sako ng NFA. NFA binibigay sa trader, binibili ng trader, tapos hindi na niriribag. Nandun na sa wet market, NFA rice, pero ang bentahan kukunin sa sako ng NFA, tapos ibebenta ng commercial rice. Di ba? At naubos. Saan ka nakakita? Pinaimbestigahan yung NFA administrator ng Office of the President. Tapos, ang naging desisyon, yung nag-imbestiga doon sa NFA, yun yung tinanggal na USEC. 2017, 2018. Si USEC ni Evasco. Because NFA used to be under the Office of the President. So pinaimbestigahan ni Secretary Evasco yung NFA administrator. USEC niya ang nag-imbestiga. Ang resulta, ang tinanggal yung USEC niya. At ang mga pangyayari nun, niriribag. Na dapat, during lean months, nung mga panahon na yun, during lean months, dapat ang buffer stocking is 30 days. Diba? Noon. Nung may kapangyarihan pa yung NFA. During the lean months, dapat 30 days. Tama? During regular non-lean months, 15 days. Ang nangyari noon, naging 2 days buffer stock dahil nga binenta sa mga trader yung NFA rice. Kaya tinanggal sa inyo eh. Kasi laganap yung pang-aabuso. Grabe yung corruption. And I know that for a fact because when I ran the NFA as NFA Council Chairman, we filed cases, administrative cases sa 6 regions ng NFA managers. Regions 3, 4, A, NCR, Region 5, Region 6, at Region 9. Tapos, noon, wala pa yung economic sabotage law na 10 million hoarding. Kinumpis ka namin yung mga smuggled na rice, 150 million. Kasama ang BOC. Yung NFA, dineputize natin, di ba? Yung NBI at yung CIDG para mag-grade ng mga sa 6 na region, pati Region 6. Na yung sa Region 6, galing ang sinabi ng NBI, galing sa warehouse ng NFA, diretso doon sa warehouse ng trader. So yun yung sitwasyon nun. Kaya ako binabanggit yan dahil kaya kayo tinanggalan ng kapangyarihan dahil nga sumobra yung pang-aabuso. Hindi na sumobra, talagang talamak. So ang tanong dyan, bakit natin ibabalik sa inyo? Di ba? Kasi kung ibabalik natin sa inyo, ano ang mga safeguards na kailangan ilagay para yung pang-aabuso na dati ay maiiwasan at hindi na
mangyayari. Otherwise, kung walang safeguards, lagi ko inuulit ito, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin dahil sakit ng ulo lang ang mangyayari kung ibabalik sa inyo na walang safeguards yung kapangyarihan. No? And that's why, pag-aralan ninyo sa technical working group, number 1, yung citizens participatory audit. Kailangan kasama ang mga private sector, ang mga organisasyon ng mga magsasaka, yung stakeholder na may direktang kinalaman at apektado ng mga patakaran ng NFA, dapat meron silang membership doon sa citizens participatory audit. Yan, ilalagay natin yan. Pangalawa, yung pagka on key, di ba, situations, critical, emergency situations at bibigyan ng kapangyarihan ng DA na mag-import through the food terminal or planters products, kailangan merong terms of reference na maliwanag na kasama dyan yung approved budget for contract for importation of rice. Hindi pa pwedeng sky's the limit. Nung panahon natin, merong approved budget for contract pag bumili ang NFA ng bigas na government to government. At ano yung basehan ng approved budget for contract? Yung average ng tatlong rice price monitoring international entities, yung ORIZA, yung Thai Rice, at meron pang isa. In-average out mo, magkano ang world prices ng per metric ton ng 5%, ng 25%? Kung ganito ang halaga, dagdagan natin plus minus $5 to $7 per metric ton. Para yun ang approved budget for contract. Kalahating milyong pisong halaga. Kalahating milyong metro tonelada yung unang bili natin nun, may approved budget for contract. Pero nung in-announce natin na bibili tayo ng kalahating milyong metro tonelada, 3 weeks later, nagdagdag ng $30 per metric ton na sa world market. So, lampas dun sa aming approved budget for contract. So the NFA Council decided, dahil lampas, reject. Ni-reject natin. For the first time sa 42-year history ng NFA, nag-reject ng overpriced na imported na bigas. The following week, bumaba ng $30 per metric ton ang presyo ng bigas sa world market. Ang una sinasabi sa akin ng NFA noon, mga old hands, sabi, hindi natin pwede i-reject. Wala tayong choice. Dahil kailangan natin yung bigas. Ang sabi ko sa kanila, yan na naging dahilan ng taon-taon na kailangan natin yung bigas kahit overpriced ng napakataas. Sabi ko, hindi, malaki tayong buyer. At pagka hindi binili yung kanilang bigas, babagsak ang presyo nun. After 6 months, 3 months, gusto rin nilang ibenta. So malaki tayong buyer, pag sinabi natin babaan ninyo yung presyo, papayag yan, malaki tayong buyer eh. And true enough, when we open the process, may approved budget for contract, may proseso, every time ni-reject natin, 4 na beses natin ni-reject. 4 na beses din nila binaba. Thailand and Vietnam. At dahil 4 na beses binaba, sa loob ng 1 taon, 7 billion ang hindi natin ginastos dagdag. So kayang gawin. Pero kinakailangan ayusin yung terms of reference ng inyong mga kapangyarihan. So can you respond? Ano ang magiging basehan natin para ibalik sa inyo yung kapangyarihan at hindi mauwi sa dating gawin?